sa kanyang cellphone. Kahit masama ang trato sa kanya ng asawa at anak niya, nagdesisyon pa rin si lalaki na bilhan sila ng regalo. Pumunta muna siya sa isang mamahaling department store para bumili ng pulseries para sa asawa niya. Pagkatapos, pumunta naman siya sa forest dealer para kumuha ng Rolls Royce. Sunod, bumili naman siya ng mansyon para ibigay sa anak niya. Nagkataon namang dumating doon ang presidente ng Jiang Group. Nag-report ang tauhan niya na biglang umatras ang mga investor. May kakulangan ngayon ng kumpanya na 1 bilyong pondo. Kung hindi ito mapunan sa loob ng 24 na oras, mawawalan ng cash flow ang kumpanya at malulugi. Tiningnan ni lalaki ang babaeng nasa harapan niya. Napagtanto niyang dating boss niya pala ito. Kaya nagdesisyon siyang tulungan ng babaeng presidente. Nakilala rin siya ng babaeng presidente. Dahil kahapon, si lalaki pala ang sumagip sa anak niya. Alam ng babaeng presidente na mabuti ang intensyon ni lalaki. Pero 1 bilyon ay hindi basta-basta makukuha ni lalaki. Hindi na masyadong nagpaliwanag si lalaki. Hiniling lang niya sa babaeng presidente na ibigay sa kanya ang cellphone nito. Pagkatapos, nakatanggap ang babaeng presidente ng notification na nakapasok na ang 1 bilyon sa account niya. Naguluhan ng babaeng presidente. Tinanong niya si lalaki kung isa ba itong sikretong milyonaryo. Pero sabi ni lalaki, isa lang siyang security guard. Ayaw namang magpalamang ng babaeng presidente kay lalaki. Agad niyang inanunsyo na si lalaki na ang pinakamalaking shareholder ng kumpanya. At inimbitahan si lalaki na dumalo sa board meeting. Pero hinayaan na lang ni lalaki ang babae na mamahala. Ikaw na ang bahala sa kumpanya simula ngayon. Basta ipakita mo lang sa akin na may silbi ka. Ipakita sa'yo na may silbi ako. Hello, Zhang Jianguo. May family dinner tayo mamayang hapon sa Saihai Restaurant.